Ito nga pala, si Sweater Boston. Dry na po siya. Disclaimer again na no animals were harmed in the making of this video. Idol, katuka, masama bang maghingi ng manok? Hindi po masama maghingi ng manok, pero pagkatandaan natin mga katuka at mga kaibigan, may mga nagmamanok kasi na ayaw nilang hinihingian sila. Kasi kusa silang nagbibigay. Yun po yung katotohanan. Doon sa mga nagme-message po sa akin, messenger, dito sa comment section na naghihingi sila ng mga manok pangumpisa, para sa akin yung mga ganong komento ay hindi po yun masama. Lalo na sa akin bilang mga subscribers ko, ay sino ba naman po hindi gustong magkaroon ng manok or magkaroon ng mga libre na pamigay galing sa kanilang mga pinapalo or sinusubscribe ng mga content creator, mga vloggers. Ang akin lang po kasi sa sobrang dami ninyo, hindi ko naman po talaga mabigyan isa-isa. Lalong-lalo dun sa mga malalayo, dun sa mga hindi ko talaga maabot or mapadalhan. Kasi sa totoo po, kahit ako nga dito, kahit merong gustong magkaroon or bumili, ay sinasabihan ko talaga na pasensya na po dahil malayo kayo, hindi po ako makakapag share sa inyo dahil malayo nga. Wala kasi akong shipper mga kaibigan na yung regular talaga na pwedeng makapag-ship to Visayas at Luzon. Nandito kasi ako sa Mindanao. So kung meron man po tayong may pag-ship doon, maraming mga proseso. Ang habang proseso mga kaibigan bago ako makapag-ship doon. Unang-una na dyan, yung expenses. Kasi medyo may kamahalan talaga yung bayad sa pagpapaship ng ating mga alaga. Kaya para po sa mga nanghihingi sa akin, kung kayo po ay malapit lang dito, especially dito sa Surigao City, or makapunta kayo dito sa Manukan, at meron lang po ako, ay bakit po ako hindi ako magbibigay kung meron? Kung wala naman, ayun talaga ang pinaka problema ko dyan. Kasi may mga naghihingi talaga na namimilit. Minsan may mga nanghihingi na pag hindi mo bigyan, i-unsubscribe ka na, i-unfollow ka na. So kayo na po yung bahala mga katuka, mga kaibigan. Dahil alam niyo naman po talaga na ako din ay isang backyard breeder lang. Ganun lang yung aking proseso dito at estilo ng pamumuhay. So yun lang mga kaibigan, pag mayroon po magbibigay tayo, pag wala naman pagpasensyahan nyo na muna. Ganun lang po kasimple. Pero para sa inyo, sa mga nanghihingi dyan na mga kaibigan natin, habang kayo po ay naghahantay na kayo mabigyan, mag-ipon muna. Kahit pa piso-piso, dos ba yan, isang araw hanggang sa dumating yung panahon na tamang panahon na mabuo nyo po yung ipon nyo hanggang sa makabili kayo. Kasi para sa akin din, mas masarap kainin yung isang pagkain kapag binili mo. Ganun lang. Ako din mga katuka, ito i-clarify ko lang kasi baka sabihin ninyo, katuka, di ba ikaw binibigyan ka rin? Normal po yan. Mayroon po nang bibigay sa atin, hindi lang po sa akin, sa inyo. Marahil may mga kaibigan kayo, may mga kumpare, may mga kakilala na willing magkaloob sa inyo or magbigay sa inyo. Hindi po rin masama yung tumanggap. Para sa akin iba po yung tumanggap ka sa hiningi mo. Sign of respect po yon. Kumbaga nire-respeto mo ang inaalok sa'yo. Bilang respeto, tatanggapin mo. Yung tinanggap mo dahil hiningi mo, binigay sa'yo dahil hiningi mo, iba po yon. Personal interest mo na makuha mo yung isang bagay dahil ginusto mong hiningi or hingin sa kanya. Ganun lang po mga kaibigan. I-clarify ko lang kasi baka may nagsasabi dyan, ikaw nanghingi ka, hindi po ako naghingi. Kahit saan kayo magtanong sa mga nagbigay sa akin, hindi ako naghingi. Sila po yung kusang nagbigay sa akin. At for respect sa kanila, tinatanggap natin. Sino ba naman tayo para tumanggi sa isang bagay na inalok sa atin na willingly naman na kanilang in-offer sa atin, di ba? So ganun lang yun mga katuka. Yun yung kaibahan. Yung ating kwento, para lang yan sa mga open-minded. Kung hindi ka open-minded, pwede kang manood ng ibang video. Dito sa video natin, para to sa mga open-minded na mga nagmamanok. No hurt feelings po. Opinion lamang ito mga kaibigan. So palitan tayo ng opinion. So maraming salamat sa inyong lahat. So ganoon lang ang buhay. Tuloy lang po tayo sa pag-alaga. Sa backyard, ito may isi-share lang ako mga tips sa inyo. Saglit lang. Lagay ko to dito. Dito sa TP. Dahil nandito tayo sa TP mga kaibigan, may isi-share lang po ako sa inyo. Yung ibang mga backyard breeder kasi yung gamit nilang TP hanggang ngayon ay yung mahaba, nakaganyan kaya kanya-kanya tayo ng paraan. Pero sa akin, sa experience ko lang talaga, doon kasi ako nagkaroon ng problema dati. Doon nawala yung isang pinaka-idol ko na nukis. Kasi yun nga yung TP na yun nakadesinyo sa
kahoy, tapos nakahugisti talaga siya. Ganyan talaga yung kuha niya, yung hugis niya mahaba. Nung tumalon siya, kasi yung kanyang lubid nandito sa baba, nakakuha na pulupot. Pag lundag niya sa taas, nung dumapo siya, andin pagbaba, nalak yung kanyang lubid dun sa taas. Hindi na nakaabot sa lupa yung ating nukis. Kaya yun yung dahilan na siya ay nabilad sa araw. Anyway, kung mayroon kayong mga farm handler, may mga tagabantay kayo na naiiwan sa bahay habang wala kayo, walang problema pag ganun. Kung sakaling ikaw lang mag-isa na inaalagaan mo yung manok mo, wala kang bantay, umalis ka ng bahay, yun yung problema dyan. Pagbalik mo, wala na, kasi pwede na mabilad sa araw or madami yung kanyang paa kasi yun, mapilayan. So yun lang mga kaibigan, katuka, yung aking binahagi sa inyo. Anyway, ito ay idea ko lang naman. Depende na po sa inyo kung ano yung mga paraan nyo dyan. So yun lang po yung aking binahagi sa inyo. Abangan nyo po yung karugtong ng video ito. Ipapakita ko sa inyo yung ating mga alagang manok dito. Ito po si Lemon Milsims. Lugon po siya ngayon. Nagpapalit siya ng buntot. Ayan. Tumitimbang po ito ng mga 2-3. Malaki po ito. Ito naman si 5K sweater. Ayan, ganoon din po ito. 2-2 din to. Hanggang sa mga 2-3. Malapit. Malaki din po ito. Ayan, meron naka-parents daw na kung anong baby stag dito. Ito sweater Boston to mga idol. Ayan, sweater Boston yan. Oh, medyo may lapas siya. Ito naman si idol din to. Kanawayon hatch. Oh, Kanawayon hatch. Gwapo din, ganda. Kanaway. Ibibreed ko to soon mga katuka. Abangan nyo lang. Ito naman yung mga stag na talaga to. Hindi na mapigilan, stag na. Pumpkin Yellow Legged Dutch. Sa mga nais pong makapanood, yan po yung update sa kanila. Pumpkin Yellow Legged Dutch. Meron siyang batik-batik sa kanyang balahibo. Kung titignan siya, para siyang bulik. Pero hindi po yan bulik mga idol. Magpapalit lang siguro yan pagdating sa mga mature na yung kanyang balahibo. Ayan o. Pumpkin Yellow Legged Dutch. Yung mata niya mayroong itim sa kanya. Parang sa kon. Nakapaligid sa mata. Itim na kulay. Ayan o. Yung kapatid dito nandun. Dito. Ito yung kapatid niya, no. Hindi pa ganun ka-mature. Ayan po. Patalon-talon pa. Mailap pa. Ito naman yung isa. Nasa 3x3. Mailap. Ayan po. After 2 weeks siguro, pwede na ito ilagay sa according area. Pero sa ngayon, dahil pulibok pa yung area, wala pang mapaglagyan sa kanya, dyan muna sa 3x3. Ito naman po yung sweater Boston, oh. Yan. Malapit na ito mag 9 months. Sweater gray. Ayan. Good on ko lang siya. Kaya pa niya, kaya pa. At yun lang mga katuka, medyo mahaba na yung video natin. So, abangan nyo po yung karugtong ng video ito. Doon tayo sa brooder. Ipapakita ko sa inyo yung mga palahi kong sweater. Babatiin ko lang po yung ibang mga subscribers natin at saka mga followers. Ulit na. Okay po. Meron tayong ilang mga subscriber dito na nasulat. Shoutout po kay Agustin Tutor, kay Joel Cassia o Cassia Family ng Lanao del Norte. At shoutout kay Pablo Basalan, yung aking amigo. Kamusta amigo dia? Shoutout sa imo dia. Good morning. So yun lang mga idol, mag-comment na kayo sa mga gusto magpa-shoutout dito. Salamat po sa inyong panonood at lagi natin tandaan, ang sabong po sports lang, huwag tayong magpakalulong sa sugal. God bless everybody, sana masaya ka lang.